Magandang araw, ako po si Mark Lester J. Ragat. Ito po ang aking daily devotion ngayong November 9. Ano ang biblical na kahulugan ng worship service? Latreia na tinalakay po ni Pastor Russell Campos sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa Romans chapter 12 verse 1. Sabi po ay, "Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship." Ang topic ngayong araw is tungkol sa worship service. Madalas natin narinig ang salitang worship service tuwing Sunday o kapag may church gathering tayo. Pero ang tanong, ano nga ba talaga ang biblical meaning ng worship service? Sa New Testament, may dalawang Greek words na ginagamit para sa salitang worship. Ito ay latreia at liturgia. Galing ito sa Old Testament roots na tumutukoy sa mga priestly duties o mga sacrificial services. Kumbaga yung mga ginagawa ng mga pari noon bilang pagsamba sa Diyos. Pero interestingly, si Apostle Paul sa Romans chapter 12 verse 1 ay binigyan ng mas malalim na kahulugan ang salitang latreia. Sabi nga niya is, "Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship." Ibig sabihin, ang worship service ay hindi lang basta pag-attend sa simbahan o pagkanta ng mga praise songs. Hindi ito isang event kundi isang lifestyle. Sa panahon natin ngayon, nagkakaroon ng modern misconception tungkol sa worship. Akala ng marami, ang worship ay yung oras lang ng Sunday service. May banda, may sermon, may offering, then tapos na. Pero ayon sa Bible, worship is not something you attend, it's something you live out. Ang first is, worship service is offering oneself to God. Hindi lang ito tungkol sa pagbigay ng oras o talento, kundi buong pagkatao mo, puso, isip at gawa. Ang tunay na pagsamba ay kapag handa kang ialay ang sarili mo bilang living sacrifice. Ibig sabihin, kahit sa simpleng bagay, pagtulong sa iba, paggawa ng tama o pagpili ng kabutihan, iyon ay isang uri ng pagsamba sa Diyos. Pangalawa, worship service is not limited by time. Hindi lang ito tuwing linggo. Sa totoo lang, bawat araw ay pagkakataon para sumamba. Kapag nag-aaral ka ng may puso, kapag nagtatrabaho ka ng may integridad, o kahit sa mga tahimik na oras mo na nag-pray ka, lahat ng yan ay worship. Panghuli, worship service is not limited by space. Hindi ka lang nasa loob ng church building para makapagsamba. Oo, mahalaga ang fellowship at sama-samang pananambahan, pero tandaan natin, ang presensya ng Diyos ay hindi confined sa isang lugar. Pwede kang sumamba kahit saan, sa bahay, sa school, sa trabaho, o kahit habang naglalakad ka. Dahil ang totoong worship ay nasa puso, hindi sa lokasyon. So, as we reflect today, alalahanin natin na ang worship service ay hindi lang isang programa na dinadaluhan. Ito ay isang patuloy na buhay na paglilingkod at pagsunod sa Diyos. Yun lamang po.